Sa aking pagdating sa Manila, tila walang sandali na hindi ko naiisip si Maria. Patuloy ang aking buhay, ngunit sa bawat proyekto, madalas kong makita si Mang Juan. Sa kabila ng aking pagnanasa, hindi ko kayang kamustahin si Maria sa kanya, natatakot na baka mahahalata niya ang aking espesyal na damdamin para sa kanyang anak. Matapos ang ilang buwan, nagawa kong iligpit ang alaala ni Maria sa aking puso at isipan. Sa halip, siya ay naging inspirasyon sa aking trabaho, nagbibigay ng sigla sa aking mga araw. Pinagtuunan ko rin ng pansin ang aking pamilya, at sa aking pagsusumikap, maraming magagandang pagkakataon ang dumating. Nakilala ko si Ginoo Brito, isang kliyente na ipinakilala sa akin ng aking boss. Naging consultant ako para sa kanyang malaking proyekto dito sa Pilipinas, isang napakataas na condominium at isang subdivision na aking idinisenyo. Ang kabayaran niya sa akin ay higit pa sa inaasahan, at kasama rito ang isang unit ng kondo at isang bahay sa subdivision na aming bubuuin sa Tagaytay. Ang aking misis ay labis na natuwa dahil nagkaroon kami ng bakasyunan sa Tagaytay. Hindi ko siya pinagsabihan tungkol sa kondo unit sa Manila na nasa Ermita, nais kong popahan ito upang magkaroon ako ng personal na kita para sa aking mga gastusin. Mabilis ang paglipas ng panahon, at halos 2 taon na ang lumipas nang muling magkita kami ni Mang Juan. Tuwang-tuwa niyang ibinalita na nakapagtapos na ng high school si Maria. Natuwa ako sa balita, ngunit ang higit na nagpasaya sa akin ay ang pag-alam na kinakamusta ako ni Maria, at may dala pa siyang larawan na may dedikasyon sa likod. Mahal kong ninong, sana'y hindi mo ako makalimutan. Ikaw ang aking inspirasyon. Ingat ka palagi, ang iyong inaanak. At ang dagdag pa ni Maria, sobrang miss na kita. Hindi ako makapaniwala sa larawang ibinigay ni Maria, dahil mas lalo siyang gumanda mula nang huli ko siyang makita. Sa aming pag-uusap, nabanggit ni Mang Juan na talagang nais ni Maria na mag-aral dito sa Manila, ngunit labis ang kanilang pag-aalala sa mga gastusin para sa matrikula at kung saan sila titira, dahil sa isang barracks lamang umuuwi si Mang Juan kasama ang iba pang manggagawa. Agad akong nakipag-usap kay Mang Juan at sinabi kong irerekomenda ko siya sa aking kliyente na British upang maging katiwala at maintenance ng condominium building na aming natapos, dahil mas mataas ang sweldo dito. Ang saya ni Mang Juan nang malaman niyang ino-offer ko ang aking unit doon para sa kanilang pamilya ng libre, kung sakaling nandito na si Maria sa Manila. Nangako rin ako kay Mang Juan na tutulungan ko sila sa pag-aaral ni Maria kung sakaling sila ay magigipit. Halos yakapin ako ni Mang Juan sa aking sinabi, at kinabukasan, bumiyahe siya pabalik sa Mindoro upang ipahayag ang magandang balita sa kanyang pamilya. Para sa akin, naging magaan ang aking kalooban na tulungan sila, marahil dahil kay Maria. Dumating ang panahon ng enrollment nang sunduin namin ni Mang Juan ang kanyang mag-ina sa pier. Mula sa malayo, kapansin-pansin ang isang natatanging dalaga na nakasuot ng puting t-shirt at fitted na maong, umaayon sa hubog ng kanyang napakagandang katawan. Parang gustong lumukso ng aking puso nang makita kong ngumiti siya sa akin. Mas lalong nagmukhang ganap na dalaga si Maria, malapit na siyang mag-18 taong gulang. Nakakaakit ang kanyang ganda, at kapansin-pansin na pinagtitinginan siya ng mga kalalakihang nadadaanan. Hay ninong, sabay halik sa aking pisngi. Ikaw talaga, hindi ka pa rin nagbabago, ha? Pilya ka pa rin, pabiro kong sagot. Tumuloy kami sa aking condo unit na kanilang titirahan, na may 2 kwarto at halos kumpleto na ang gamit. Sa totoo lang, ang balak ko rito ay popahan, ngunit dahil kay Maria, nagbago ang aking plano. Tuwang-tuwa si Maria sa kanyang bagong condo unit at agad na tumuloy sa kanyang napiling kwarto, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa saya. Nagpaalam ako sa kanya, dahil kailangan ko munang umuwi, may pangako akong date sa aking asawa sa gabi. Sinabi ko sa kanila na babalik ako bukas upang samahan si Maria sa kanyang enrollment. Habang naglalakad kami sa koridor, hinatid ako ni Maria hanggang sa elevator. Nang bumukas ang pinto at walang sakay, sumama siya sa loob kasama ko, tila puno ng excitement. Nasa 15th floor kasi ang unit ko, at sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla na lang akong siniil ni Maria ng halik sa labi. Salamat sa lahat ng iyong tulong para sa aming pamilya, aniya, puno ng pasasalamat. Gagantihan ko sana siya ng halik, ngunit biglang nag-stop ang elevator at bumukas ang pinto dahil may sasakay, kaya mabilis na lumabas si Maria at nagpaalam. Para akong natulala sa ginawa ng babaeng iyon,
At muling nagbalik ang lahat ng alaala naming dalawa sa aking isipan. Pagkatapos ng aming date ng aking asawa, nagtataka siya kung bakit ako ganadong-ganado at tila sabik na sabik. Sa katotohanan, si Maria ang nasa isip ko sa mga oras na iyon. Kinabukasan, bumalik ako kina Maria at sinamahan siyang mag-enroll. Kilala ako sa isang sikat at exclusive school sa Vito Cruz, at hindi ako nahirapang i-endorse si Maria dahil valedictorian pala siya sa kanilang paaralan. Mabilis siyang natanggap at naihanay pa sa mga scholar. Lumipas ang isang semester, at na-maintain ni Maria ang kanyang mga marka, kaya halos wala kaming binabayarang tuition fee. Wala na ring naging problema sa kanyang daily allowance dahil ang kanyang ama ay kumikita ng maayos bilang head maintenance ng building. Madalas kaming mag-mall ni Maria tuwing may free time ako at wala siyang pasok. Sinisikap kong huwag mahulog sa tukso, kaya't nakukontento na lamang ako sa pa-holding hands, paakbay, at paminsan-minsan paghalik sa kanyang mga labi. Bilib din ako sa kanya dahil marami ang mga manliligaw niya, at puro mag-agarang kotse pa ang naghahatid sa kanya. Pero tila masyado siyang seryoso sa kanyang pag-aaral at may mga pangarap, kaya hindi siya nagkaka-boyfriend. Binilhan ko siya ng cellphone at laptop na madalas naming ginagamit upang mag-usap. Isang araw, nagpunta ako sa kanilang bahay at nakita si Mang Juan at ang kanyang asawa na nanonood ng TV. Tinanong ko kung nasaan si Maria. Mismong ang mag-asawa pa ang nagturo at nagsabi na nasa room daw niya ito, nakikinig ng music. Nako, engineer. Kanina pa yang inaanak mo sa room niya at ayaw pang ang kumain dahil libang na libang sa pakikinig ng mga CD niya, wika ni Aling Rosa. Nakakahiya naman po kung tutuloy-tuloy ako sa kwarto niya, pasintabi ko kay Aling Rosa. Hay nako, engineer, bahay mo tano at may karapatan ka sa lahat ng sulok dito, sabi naman ni Mang Juan. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng room ni Maria at nakita ko siyang naka-headphones, bahagyang tumagilid. Isinara ko ang pintuan at marahang inilak iyon. Mula sa likod ni Maria, niyakap ko siya na kanya namang kinagulat. Ninong, ikaw ha, manggugulat ka pa. Magsasalita pa sana siya nang bigla ko siyang siniil ng halik. Nagpaubaya si Maria, ngunit ilang sandali lamang, may kumatok sa pintuan kaya mabilis kaming nagayos ng aming mga sarili. Kunwari ay nakikinig na rin ako ng CD at dali-dali kong sinuot ang headphone para hindi mahalata ang ginawa namin. Si Maria ang nagbukas ng pintuan at si Aling Rosa pala iyon na nagyayayang kumain. Habang kumakain, sinabi kong papunta ako ng Baguio at sa Sunday pa ang balik ko. Tinatanong ko silang lahat kung anong gusto nilang pasalubong, ngunit iba ang sinagot ni Maria. Tinanong niya kung pwede raw siyang sumama dahil hindi pa raw niya pinupuntahan ang Baguio at balita niya raw ay talagang malamig doon. Sinabi kong pwede naman siyang sumama, yun nga lang ay kung papayagan siya ng kanyang mga magulang. Unang nagpaalam si Maria kay Aling Rosa at sinabing kung papayagan siya ng ama niya, ay okay sa kanya. Nang si Mang Juan na ang kanyang tinanong, sinabing kung hindi makakaistorbo si Maria sa lakad ko, ay okay lamang sa kanya. Tinanong lang ako ni Aling Rosa kung saan matutulog si Maria. Sinabi kong, pwede po akong kumuha ng isa pang room para kay Maria at habang may meeting ako, pwede siyang mamasyal o magstay doon sa hotel. Sa madaling sabi, nakabiyahe kami ni Maria. At pagdating namin sa hotel, nagpunta agad kami sa information upang kumuha ng 2 kwarto. Ngunit ang sinagot sa amin ng receptionist ay, "We are very sorry because what we could only offer right now is 1 suite room only, the rest were already taken." Ibig sabihin, magkatabi kaming matutulog ni Maria sa isang room at bed na walang sino mang makakaalam. Nagkatinginan kami ni Maria bago ko kinuha ang susi mula sa room boy. Pagdating namin sa loob ng room, tinungo ni Maria ang CR, habang tinawagan ko naman ang project coordinator ko sa Baguio upang ipaalam na dumating na ako at papunta na ako sa site. Paglabas ni Maria, tinanong ko siya kung okay lang ba na sa isang room lamang kami magstay mamayang gabi. Tumango siya at dumiretso sa kama, marahil ay pagod at napuyat sa biyahe. 6:00 pa lamang kasi nang dumating kami dito, naligo na ako at nagayos ng sarili. Paglabas ko ng banyo, tulog si Maria. Nakakatuwang pagmasdan siya dahil parang isang anghel na natutulog. Medyo tinapak-tapik ko siya upang magising dahil magpapalam muna ako papuntang site. Hindi ko siya pwedeng isama doon dahil kakilala ni Mrs. ang mga kasamahan kong engineer, mahirap na't baka magkabistuhan. Sinabihan ko si Maria na kung sakaling magutom siya,
ay i-dial lamang sa telepono at sasagutin siya ng operator para kunin ang order niya. Bago ako umalis ng room, pinabaunan pa ako ni Maria ng isang masuyong halik. Napakasarap na almusal dahil matagal na naglapat ang aming mga labi. Natapos ang aking site inspection at meeting ng mga 3 p.m. Paminsan-minsan, time-text ko si Mrs. at inaalam ang kalagayan niya, kaya lalo akong nasasabik na makabalik na. Babalik na ako sa hotel at kung ano-ano ang sumasagi sa aking isipan, lalo na nang magring ang aking cellphone at si Mrs. ang tumatawag. Kinakamusta ako't nag-aalala kasi hindi man lang ako nakatawag kanina nang makarating ako sa Baguio. Pati ang mga anak ko'y nag-aagawan sa telepono para lamang ako'y makausap. Nakukonsensya ako sa totoo lang dahil alam kong mahal na mahal ako ng aking pamilya, samantalang ako'y narito at may kasamang kinahuhumalingang napakagandang babae. Ilang sandali lang ay maaari na akong tuluyang mahulog sa tukso at posibleng ikasira ng aking pamilya. Pagbukas ko pa lamang ng pintuan ng room namin, agad akong sinalubong ni Maria. Niyakap niya ako at mahigpit na sinabing na-miss niya ako. Ganon kalambing si Maria, bagong palaigo siya at napakabango. Ninong Marco, mamasyal ba tayo sa labas? Tanong ni Maria sa akin. Tumango ako at lumabas nga kami. Kung saan-saan kami nagpunta at halos nalibot na namin ang magagandang tanawin sa Baguio. Pasado 9:00 na ng gabi at nasa Burnham Park kami at magkatabi sa isang bench. Ewan ko ba, pero aminin ko na, napakasaya ko sa piling ng babaeng ito. Masyado akong proud kanina habang namamasyal kami dahil halos lahat ng makakasalubong naming mga kalalakihan ay hindi maiwasang lingunin ang kagandahan ni Maria. Pansamantalang nananahimik siya kaya nakakakuha ko ng tiyempo upang magtanong. Maria, masaya ka ba kapag kasama ako? Opo naman, Ninong, masayang masaya, sagot ni Maria sa akin. Love mo naman ba ako? Pahabol na tanong ko sa kanya. Syempre naman, nung Sam, love na love kita, sabay halik ni Maria sa aking pisngi. I love you, Maria, pautal na sabi ko sa kanya. Natawa lamang si Maria at sinabing, si Ninong talaga, oh. Pag narinig ka ng misis mo, yari ka. Baka pati ako lusubin noon. Teka, Ninong, nililigawan mo ba ako? Hindi ako makasagot sa tanong niya dahil naguguluhan talaga ako sa sitwasyon. Ibig sabihin ba ay hindi pala pag-ibig bilang isang kalaguyo ang namamagitan sa amin ni Maria? Ninong, walang ganyanan. Kasi kapag nalaman nila itay at inay na nililigawan mo ako, ay hindi na ako papakausap at pasasamahin sa iyo. Alam lang talaga kasi nila na napakabait mo sa akin at nagmamalasakit ka sa pamilya namin. Isa pa'y may pamilya ka na kaya tiwala sila, paliwanag ni Maria sa akin. Naunawaan ko naman talaga na mali ang ginagawa ko at nadadarang lang talaga ako sa napakagandang babae na ito. At sa pagpaparaya niya sa akin na magawa paminsan-minsan ko sa kanya ang mga bagay na lagpas na sa limitasyon. Sayang nga lang, bakit nauna lang akong pinanganak at ngayon ko lamang siya nakilala? Pero palaisipan pa rin sa akin kung bakit nagagawa kong halikan siya at yakapin hanggang gusto. Marahil ay walang mali sa kanya para sa kanya yun. Sorry, Maria, nagbibiro lang naman ako, palusot ko na lamang. Medyo giniginaw na si Maria kaya nagyaya na siyang bumalik sa room namin. Pagsapit namin sa room ay nag-shower lang muna si Maria at nagbihis ng pangtulog. Grabe kasi ang kasuotan niya, may kanipisen. Iyon mula sa likod ko ay yamakap si Maria sa akin. Ninong, tama na yan, matulog na tayo, sabi niya sa akin. Kahit sino siguradong lalaki ay isa lang kaagad ang gagawin sa mga oras na yun, pero dahil nga sa napag-usapan namin kanina ay parang nagkaroon ng kaunting hadlang. Isinara ko ang aking laptop at sinabihan ko siyang maliligo lang muna ako at susunod na ako sa kanyang matulog. Bumalik na sa kama si Maria at binuksan ang TV. Ako naman ang tumuloy sa CR. Habang nasa shower ako ay nagtatalo na naman ang aking isipan. Laman ng aking isipan si Maria, ang aking pamilya, at ang mababait na magulang ni Maria. At sa puntong yun ay hindi ko maiwasan ang isipin si Maria, ang kanyang kagandahan. Kusa namang may nabuhay sa aking katawan. Sa aking imahinasyon ay ginagawa na namin ni Maria ang bagay na yun at tagumpay nga akong narating ang dulo. Lumabas ako ng banyo matapos magbihis. Nakita ko si Maria na nakaidlip na sa panunood ng TV at nakasandal sa headboard ng kama.
Hirap ako sa sitwasyon ko dahil pilit na pinaglalabanan ko ang tukso na nakahain sa aking harapan. Pinatay ko na ang TV pati ang ilaw, tanging lampshade lang ang itinira kong nakabukas. Inayos ko si Maria sa paghiga at tumabi na ako sa kanya. Tinitigan ko si Maria sa kanyang pagtulog at para sa akin, hinding-hindi ko pagsasawaan ang angkin niyang kagandahan. Hinimas ko ang kanyang noo at hinagod ang kanyang mahabang buhok. Napapabuntong hininga na lamang ako nang sinubukan kong halikan siya sa dulo ng kanyang ilong. Matutulog na lang sana ako nang biglang bumiling si Maria at umangkla sa pagyakap sa akin. Pigil man ay medyo may dating sa akin, damang-dama ko ang init ng hininga ni Maria na tumatama sa aking pisngi. Ilang sandali pa, hindi ko na talaga mapigilan ang aking sarili. Marahan akong pumihit ng pwesto at siya ay aking aynalalayan. Mapangahas kong hinalikan sa labi si Maria. Napakalambot nito at medyo makipot. Ninong, ikaw ha, sinasamantala mo ang pagtulog ko, ha? Parang batang sambit sa akin ni Maria. Hindi naman niya ako tinutulan bagkos ay nagparaya pa siya. Hindi ko maipaliwanag ang aking sarili kung bakit nanggigilid ang aking mga luha sa kasabikan habang nasa sarabuong laya. Parang pakiramdam ko, ako na ata ang pinakamaswerteng lalaki sa balat ng lupa. Pinupog ko ng halik ang bawat bahagi ng mukha ni Mia, sa tenga, sa ilong, at sa ibang parte. Nang bigla na lamang ako naitulak ni Maria at sinabing, "No, that's not right anymore. It's off limit. Hanggang dito na lamang, Ninong. Sana nauunawaan mo ako at iginagalang yung gusto ko." Medyo may taas ng tono na boses ni Maria. "Pasensya ka na, medyo nadala lang talaga ako eh." Ititigil ko na sana at matutulog na ako, nang si Maria ay kumilos at muli niya ako hinalikan sa aking labi. Nagyakap na muli kami, ngunit sa pagkakataong ito ay ibang-iba na. "Hayaan mo ako. Kanino yung gumawa ng paraan para huwag ka lang mabitin?" bulong sa akin ni Maria. At ginawa nga sa akin ni Maria ang bagay na makakapaghatid sa akin sa dulo, kahit papaano naman okay na rin sa akin yun. Kinausap ako ni Maria at nagsorry siya. Sinabi niyang may pangarap din kasi siya sa buhay at pinanggako din niya sa kanyang sarili na iingatan nito ang kanyang pagkababae hanggang sa ikasal siya. Ibibigay lamang daw niya ang kanyang puri sa laking kanyang pakamamahalin. Pasalamat pa rin ako kahit papaano, sa akin nga lang daw siya pumapayag na humantong kami sa ganito dahil may tiwala siya sa akin at alam niyang hindi ako lalagpas sa limitasyon at nakita din daw niya talaga sa akin ang pagmamalasakit ko sa kanyang mga magulang. Sayang nga lang daw talaga't may pamilya na ako dahil hindi raw ako mahirap mahalin. Sa kabila ng agwat ng aming edad, sa totoo lang, medyo napaluha ako dahil labis kong hinangaan ang babae ito sa kanyang prinsipyo. Maria, puwang na talaga si Maria sa puso ko at marahil ay alam na niya ito at ayaw niyang siya pa ang naging dahilan upang iwan ko balang araw ang aking pamilya kung sakaling siya ang aking piliin. Natulog kami ng magkayakap at paminsan-minsan inuulit namin ang ginawa namin kanina pero hanggang doon lang talaga. Pagdating namin sa Manila ay hinatid ko siya sa kondo at ako naman ay umuwi ng bahay. Nung gabi ding yun ay muling may naganap sa amin ng aking asawa pero si Maria ang laman ng aking isipan. Pinilit kong limutin si Maria alang-alang sa aking pamilya. Naging madalas ang paglabas namin ni Mrs. upang muling buhayin ko ang aming pagmamahalan. Paminsan-minsan nagche-check-in kami sa mga motel para muling sariwain namin ang aming ginagawa noong kami magkasintahan. Tuwing weekends naman ay kumpleto kaming pamilya kung mamasyal at kadalasan ay sa Tagaytay kami nagpupunta. Dati ay madalas akong i-text ni Maria o kaya naman ay I-miss call. Sinasadya ko namang huwag sagutin at di rin nagtagal ay natigil ito. Sa tingin ko ay nagtagumpay ako na makalimutan si Maria. Makalipas ang mahigit na 1 taon ay nangyari ang aking pinakaiiwasan, nagkita kami ni Maria. "Maria, ikaw ba yan?" nagulat kong pagbati sa kanya. Nakita ko siyang nakatayo sa kahabaan ng armita at parang naghihintay ng sasakyan. "Tara, sakay ka na," alok ko sa kanya at pinaunlakan naman niya agad ako nang pumasok siya sa aking kotse na parang humahangos. Ipinork ko muna. "Sandali, Ninong Marco, mabuti po't nagkita tayo," nangangatal na tinig ni Maria. Bakit ba? Maria, problema ba?" tanong ko sa kanya. Bigla siyang napaluha at sinabi ang kanyang ina ay inatake sa puso't nasa kondo pa rin. Tatawag nga sana siya ng taxi at dadalhin nila ni Mang Juan sa hospital nang malaman ko ito'y pinaharurot ko ang sasakyan at tinungo ko ang kondo na malapit na sa pinagkakitaan ko kay Maria.
Isinugod namin sa emergency room ng isang hospital si Aling Rosa at naagapan naman. Naawa talaga ako sa pamilya ni Maria nang madatnan ko sila kinabukasan nang bumalik ako sa hospital. Nasa kama na si Aling Rosa at nagpapahinga na. Samantalang si Mang Juan naman ay namumugto ang mga mata. Wala kasi silang sapat na pera upang may pambayad sa hospital para sa paglabas ni Aling Rosa. Naroon din si Maria at nasa tabing bintana at patay mali siya. Malayo ang tingin at malalim ang iniisip. Alam kong batid niya na naroroon ako. Gustong-gusto kong lapitan at kausapin sana si Maria kaya lang ay natatakot na naman akong mapalapit muli sa kanya. Niyaya kong samahan ako ni Mang Juan sa accounting office ng hospital at tinanong namin kung magkano ang bill. 85,000 daw lahat pati na yung mga gamot na inireseta. Sinabihan kong huwag nang malungkot si Mang Juan dahil tutulungan ko sila. Halos mapasigaw sa tuwa bago ako niyakap ni Mang Juan nang inabot ko sa accounting officer ang aking Visa credit card. Pagkatapos ng transaksyon ay dumiretso na ako uwi sa aming bahay at hindi na nagpaalam pa kay Maria. Sinabihan ko na lamang si Mang Juan na pasyalan ko na lamang sila sa kondo pag nakalabas na sila at pag may time na ako. Makaraan ng ilang araw, sinadya akong puntahan ni Mang Juan upang muling magpasalamat. Ewan ko ba pero hindi ko talaga napigilan ang aking sarili na tanungin si Maria doon. Sinabi sa akin ni Mang Juan na papansin niya ang kanyang anak na palagi na lamang malungkot at parang wala sa sarili. Kung minsan napapansin niya na ito nung hindi na raw ako dumadalaw sa kondo. Pag tinatanong daw ni Mang Juan si Maria, wala naman daw problema ito, kung sinasabi pero talagang unti-unti ng araw itong napapabayaan din ng pag-aaral. Engineer, sa tingin niyo ano po kayang nangyayari kay Maria? Tanong sa akin ni Mang Juan. Para lang matapos ang usapan namin ni Mang Juan ay sinabi kong, hayaan niyo po susubukan ko siyang kausapin, pero sa totoo lang wala talaga akong balak pa. Kinamusta ko lamang din sa kanya ang condo unit ko at sinabi naman ni Mang Juan na maayos na maayos. Sabihin ko lang daw kung kailangan ko na at lilinisin daw kaagad nila ito. Naku hindi naman ho sa ganun, basta Mang Juan, gamitin niyo na lamang ho po niyo na yon hanggat gusto niyo basta ingatan niyo lang ho. Huling habilin ko bago ako umalis. Sinabi ko muli sa kanya na baka bumisita ako next week sa kanila para dalawin si Aling Rosa. Buwan ng Disyembre noon at malapit ng magpasko. Next week nga ay bakasyon na ng mga bata sa eskwela kaya't plano ng aking mag-iina na sa Tagaytay kami magpasko. Tandang-tanda ako, December 21 yun at napagkasundoan naming pamilya na mauuna sila sa Tagaytay at susunod na lamang ako sa December 23 ng gabi dahil kailangan ko pang mag-report sa opisina hanggang sa date na iyon. Kinabukasan, pagkagaling ko sa trabaho'y umuwi ako ng bahay. Mag-isa lamang ako, medyo na-bored ako at nagpasyang bisitahin ko na lamang muna si Aling Rosa sa kondo. Dumaan lang muna ako sa Red Ribbon para bumili ng Black Forest cake upang ipasalubong sa pamilya ni Mang Juan. Medyo kinakabahan nga ako dahil tiyak na naroon si Maria at makikita ko na naman siya. Pagdating ko sa kondo ay kumatok ako sa pintuan. Medyo nagtagal na ako sa pagkatok ngunit wala pa ring nagbubukas ng pintuan. Inakala ko na walang tao at baka umalis lang sila kaya't nagpasya na akong sa loob ko na lamang hihintayin, total naman ay may duplicate ako ng susi. 9 PM na nang nasa loob ako ng unit. Umupo muna ako sa sofa at nanood ng cable. Maria mayay may narinig akong nagbubukas ng pintuan. Sasalubungin ko sana sila sa pagpasok nang bigla akong mamangha dahil si Maria lang ang pumasok. Parehas kaming nagkabiglaan nang magkita kami sa loob. Pagkasara niya ng pintuan, "Ha? Ninong Marco, kayo pala. Kanina pa po ba kayo?" Nabiglang tanong sa akin ni Maria. Hinanap ko ang kanyang mga magulang at tinanong kung nasaan ang mga ito. Hinatid ko po sa pier sina inay at itay dahil gusto nila na sa Mindoro na lamang magpasko. Susunod po ako sa kanila sa December 24 dahil mag-aanak pa po kasi ako ng binyag ng anak ng pinsan ko sa December 23 sa Valenzuela. Nang malaman ko ito ay agad akong magpapalam na sanang umuwi dahil dalawa lang kami sa kondo ngayon. Medyo lumungkot si Maria at may tinanong sa akin, "Ninong, galit po ba kayo sa akin? Bakit niyo po ako iniiwasan?" Hindi ko malaman ang isasagot sa kanya dahil sa tagpong yun ay nanggigilid na ang mga luha ni Maria. Mahirap ipaliwanag, Maria, kung alam mo lang kung gaano kahirap para sa akin ang ginagawa ko. Naiintindihan ko po kayo, pero ayoko na rin pong lokohin pa ang aking sarili, Ninong.
Dahil mula nang hindi ka na nagpapakita sa akin ay parang nagbago ang takbo ng mundo ko. Gabi-gabi po akong umiiyak dahil namimiss ko po talaga kayo, pati po yung mga ginagawa natin, wika sa akin ni Maria. Sinisisi ko po ang sarili ko dahil maraming bagay po akong gustong sabihin sa inyo na hindi ko nasabi noon. Sadyang napakabuti nyo sa aming pamilya at alam ko pong hindi na namin kayang matumbasan pa ang kabaitang iyon, lalo na po sa ginawa nyo sa aking pinakamamahal na ina, lumuluhang pahayag sa akin ni Maria. God, kung alam mo lang, Maria, na ang lahat ng iyon ay ginagawa ko para sa iyo at dahil sa labis na pagmamahal ko sa iyo na alam kong hindi maaaring mangyari pa dahil pamilyado na ako. Pagkasabi ko ng mga bagay na yun ay tinungo ko ang pintuan at akmang lalabas na sana ako nang bigla akong niyakap ni Maria mula sa aking likuran. Ninong, mahal na mahal kita. Please huwag mo akong iwan ngayon, please. Masyadong mahigpit ang yakap at pagpipigil sa akin ni Maria habang patuloy siyang umiiyak at nakikiusap. Nadala na rin ako sa sitwasyon at muli na nga akong bumigay. Humarap ako sa kanya at niyakap ko siya ng napakahigpit din at sabay luha kong sinabi na mahal ko talaga siya. Masyadong naging may emosyon kami ng sandaling yun, kapwa nag-uumapaw ang aming mga galak at sabik na sabik sa yakap ng bawat isa. Tumagal pa ng mahigit 10 minuto na hindi kami nagkikibuan at hinahayaan lang naming damaloy ang aming mga luha, kapwa namin dinadama ang init ng aming mga yakap. Nang hamupo na kami ay nagtitigan kami, sabay na binigkas namin ang salitang, I love you. Para kaming bagong kasal nang bigla akong binuhat ni Maria at tinungo namin ang kanyang kwarto. Kapwa kaming nangangatog, dahan-dahan ko siyang hiniga sa kanyang kama. Dahan-dahan ay nilapit ko ang aking labi sa labi ni Maria. Malayo na kami sa pagkakataong ito at wala nang hadlang sa bawat kinikilos namin hanggang sa hinayaan na naming pakawalan ang nararamdaman namin sa isa't isa. Tuluyan kaming nahulog sa kumunoy ng pagkakasala. Alas-alata ang pagkauhaw namin sa isa't isa, wala na kaming pakialam ng mga oras na yun dahil na rin sa panggigigil sa isa't isa at ilang sandali pa, hingal kami pareho at masayang-masaya kaming narating ang dulo. Tinanghali na kaming nagising ni Maria. Napakasaya namin dahil kala mo'y si Eva at Adan kaming palakad-lakad sa loob ng kondo. Ginawa naming almusal ang cake na binili ko kagabi. Dinakat ko ang cake sa pamamagitan ng aking mga kamay at pinahid ko yun kay Maria talagang hanggang nilubos at sinulit namin ang araw na yon. 1 PM na kami pansamantalang naghiwalay ni Maria dahil babalik siya sa school, samantalang ako naman ay uuwi upang magbihis. Nagkasundo kami na sa bahay namin kami matutulog mamaya dahil ako lang naman ang mag-isa roon. Kinagabihan ay sinundo ko siya sa school at tumuloy kami sa aming bahay. Naligo muna kaming dalawa pagdating roon at pagkatapos naming maligo, aksidente kong natabig ang family portrait namin, isang malakas na ingay ang dinulot nito kung saan nabasag ang frame at salamin na to. Parang binuhusan kami kapwa namin ng malamig na tubig nang mapansin namin ang mismong picture naming pamilya ay napunit sa gitna. Sa senaryong iyon ay nagkatinginan kami at nabahala. Parang natauhan si Maria at habang nag-aayos ng sarili ay paulit-ulit na sinasabing, mali to. Maling-mali, mali itong ginawa natin. Umiiyak si Maria at parang nakukonsensya sabay patakbong lumabas roon. Tinangka ko siyang habulin ngunit nakasakay agad siya ng taxi. Bumalik ako sa kwarto upang ayusin ang nabasag na portrait. Habang nililigpit ko ang mga pirasong bubog ay parang kinikilabutan ako dahil pakiworry ko ay nakatitig sa akin ang misis at ang mga anak sa picture, parang inuusig nila ako. Hindi sinasadya. Nahiwa ko sa daliri at natapakan mismo ang pinakagitna ng basag na portrait. Doon nagsimula akong humagulgol. Matagal akong umiyak at panay ang pagsisisi ko sa aking sarili dahil tuluyan akong nahulog sa kumunoy ng pagkakasala, ganon din si Maria. Agad kong tinawagan ang aking pamilya sa Tagaytay at humingi ng sorry. Sorry bakit, Sam? Tanong sa akin ng misis. Sorry dahil baka maliit ako ng kaunti sa pagpunta ko dyan mamaya at sorry kasi nabasag ko yung portrait natin. Yun lang pala Okay lang yun, Sam. Ang mahalaga hindi tayo nasira. I love you, huling sabi sa akin ni Mrs. bago ko sinabihan ko rin siya ng I love you too. Kinagabihan, dumaan at bumalik ako sa kondo upang kausapin si Maria ngunit wala na siya. Natapos ang Pasko't Bagong Taon, hindi pa rin bumabalik silang pamilya. March na nang dumating si Mang Juan na mag-isa sa Manila at hiniling sa akin kung pwede ba raw ako makausap ng sarilinan dahil napaka-importanteng bagay ang aming pag-uusapan.
Kinabahan na ako dahil sa palagay ko ay alam na nila ang tungkol sa amin ni Maria. Marahil ito na yung pinakapinangangambahan kong mangyari sa aking buhay. Malaking iskandalo ito pag nagkataon. Kinagabihan ay nagtungo ako sa kondo kung saan ay naghihintay si Mang Juan sa akin. Nagulat ako dahil nakaimpake na ang mga gamit nila Mang Juan. Anong ibig sabihin na engineer? Tungkol kay Maria ang problema, buntis siya at mahigit 2 months. Hihingi sana ako ng patawad at magpapaliwanag nang biglang dugtungan pa ni Mang Juan ang kwento. Isang mayamang kaklase niya raw ang may kagagawa ng pagbubuntis niya at ayaw niyang sabihin sa amin kung sino ito dahil ayaw din daw itong panagutan ng classmate niya. Pag-ulantang, walang hiya, nasagot ko kay Mang Juan. Alam kong hindi totoo yun dahil sinabi sa akin ni Maria na ako lang talaga yung lalaking dumaan sa buhay niya. Napatunayan ko rin ito dahil ako lang talaga ang nakona. Hindi pala sinabi ni Maria ang katotohanan na ako ang ama ng kanyang pinagbubuntis. Baka ho, engineer, isauli na namin sa inyo ang kondo na ito. Tutal titigil na rin naman sa pag-aaral si Maria at sa Mindoro na lang muli kami maninirahan dahil mas bumilis ang pag-recover din ni Martha doon wika ni Mang Juan. Huwag ho kayong mag-alala at sisikapin kong malaman kung sino talaga yung ama ng bata para makahingi man lang tayo ng suporta. Huwag na ho siguro, engineer, dahil ayaw na rin naman ni Maria na makita pang muli yung lalaki. Yung ang huling katagang sinabi ni Mang Juan bago siya tuluyang nagpaalam. Naawa talaga ako sa kanya at sa asawa niya, lalo na kay Maria. Pakiramdam ko'y sinira ko ang kinabukasan niya. Maria, naisip akong paraan para mapagtakpan ko lahat ng kasalanan ko sa kanila. Makaraan ng isang buwan ay binenta ko ang aking condo unit sa isang foreigner sa halagang PHP 5 million. Tumungo ako sa Mindoro na mag-isa at pinuntahan ko ang pamilya nila Maria. Nagulat ang mag-asawa nang makita kong dumating. Agad kong kinausap sila habang wala si Maria at nag-imbento na lamang ako nang sinabi ko na nakilala ko yung sinasabing classmate ni Maria na nakabuntis sa kanya. Kunwari pa ay sinabi ko rin na nagkataon pa na kaibigan ko pa pala yung mga parents nung lalaki at mayaman at kilalang tao sa lipunan. Sinabi ko na makipag-usap ako sa mga ito at humingi na lamang ng konsiderasyon na hayaan na lamang daw at huwag nang habulin pa yung anak nila dahil nasa Amerika ka na raw ito, ngunit may pinapabigay para sa mag-ina. Inabot ko ang isang bag sa kanila na kung saan ay nilagay ko ang halagang 2.5M, kalahati sa napagbilhan ko ng kondo at yung kalahati naman ay para sa aking pamilya. Para sa akin, hindi pa nga sapat yun para tumbasan ang pag-ibig ko kay Maria at sa magiging anak namin. Hindi nga makapaniwala sila Mang Juan at Aling Rosa sa laki ng halaga. Biglang dumating si Maria at nakita ko na may kalakihan na ang tiyan na. Iiwas pa sana ito't muling aalis ngunit sinabi kong hindi na ako magtatagal at hinatid ko lang yung pinadala ng ama ng batang nasa sinapupunan niya at sana'y makatulong ito para mapalaki ang bata ng maayos at para na rin sa kanyang kinabukasan. Sa huli ay sinabi ko kay Maria sa harap ng kanyang mga magulang na may huling habilin yung lalaki para kay Maria. Mahal na mahal ka daw niya, Maria. Lumuha si Maria sa pagkakasabi kong yun habang nakatingin sa akin. Hindi ko napigilan ang aking sarili at niyakap ko si Maria sabay bulong ko sa kanya na lagi ako narito para sa kanilang mag-ina. Masaya nila akong hinatid sa sakayan at sa pagkakataong ito ay muli kong nasaksihan ang tamis ng ngiti ni Maria sa kanyang mga labi, nagkakaintindihan na kami. Lumipas pa ang isang taon, naging tunay na ninong na ako, ninong ng sarili kong anak kay Maria samantalang nagpasya na kami na ipagtapat sa kanyang mga magulang ang buong katotohanan. Wala na rin naman silang magagawa dahil parehas naming nagustuhan ni Maria ang nangyari. Nakadalaw na ako sa kanila at nakakapagbakasyon sa tuwing may free time. Natural sa kwarto ako ni Maria natutulog at walang humpay ang ginagawa namin pero sa pagkakataong ito ay naging maingat na kami upang hindi na masundan pa yung anak namin. Malinaw ang naging relasyon namin ni Maria dahil alam namin na pansamantala lamang itong relasyon namin kaya't malaya siyang nakakahanap ng kanyang maituturing na tunay na asawa pagdating ng araw. Samantalang ako naman ay lalo pang naging matibay ang samahan naming pamilya at napakasaya nila dahil napasyal ko silang lahat sa Hong Kong Disneyland na palago nilang mag-anak ang perang binigay ko sa kanila samantalang si Maria ay nagpatuloy sa pag-aaral sa Manila at nakapagtapos. Nakakatuwa ang isipin noon na kahit may boyfriend na siya patuloy pa rin naming ginagawa ang bagay na yun tuwing lihim kaming nagkikita. Sa ngayon, may asawa na si Maria at nasa ibang bansa na sila ng kanyang pamilya kasama ng aking inaanak anak pala na kamukhang kamukha ng kanyang ninong.